Hello. Hello, sound test. Sound test. Ladies and gentlemen, dikit ko lang bibig ko. Ladies and gentlemen, umangat na kahit bagya lang. Ang chance si Sara na mananalo sa Kongreso. Para manalo siya, actually, long shot eh. Kumbaga, ang term yan na long shot, malayo. Kasi para matalo si Sara, kailangan lamang makakuha ng kalaban niya ng 106 na botante. 106 na boto sa congressman. Kaya pag tinignan mo, marami na po nagpalabas ng damdamin, lalo na mga taga Mindanao, ay nagbago ng isip at ayaw na suportahan ang impeachment laban kay Sara. Anong rason? Rason po ay unti-unti naiisip ng mga congressmen. Okay, mga congressmen sa Luzon, makinig kayo. Hindi naman ganun kalala yung iniisip nila. Halimbawa, doon tayo titingin sa 6.7 trillion. Sa 6.7 trillion, ang billion na transaction lang po yun. Kumbaga, ano ibig sabihin transaction? Hindi ibig sabihin na yung mga lahat ng deposito na pumasok, basta lahat ng deposito na lampas ng 500,000, yun ang binilang. At saka binilang din ang lahat ng withdraw ng 500,000 pataas. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari na may deposito na 1 million, tapos withdraw tag 300,000, 300,000, hindi mabibilang yung 300,000. Ang masasama na si bilang yung withdraw na 500,000 pataas. Tapos, sinabi pa si Erisi mismo nagsabi, kaya nga ayaw niya bumuto, nakita niya kasi yung dulo ng 6.7 billion, nasilip ni Erisi ang dulo, 68 billion lang naman ang nakalagay na balance. Yung maliit. Hindi natin alam, pero sinabi ni Erisi ganun. Tapos, marami pang mga anak ka, Maria Alexandra Tugas, marami pang ibang mga congressmen na ngayon lang nila nalaman na may, according to Attorney Mans Carpio, mayroon silang certificate ng BPI na yung isang bayad sa kanya na 1 milyon at 2 milyon bayad sa kanya ng kanyang kliyente ay nakalista na ang bayad 2 billion. Kaya malaki ang pumasok. Ngayon dahil pagkakamali ng BPI, binawi naman ng BPI. So ang naging transaction sa kanila ni Sara, 2 billion papasok, 2 billion palabas. So yung 2 billion na papasok, 2 billion ang palabas ay withdrawal ng bangko, 2 billion, naging 4 billion. So kaya nag 6.7 billion. Sa 20 years yun ha. Since 2005, hindi pa mag-asawa si Sara at si Mans Carpio. Nakasal po si Mans Carpio at si Sara October 2007. So technically, hindi na pwede pakialaban ng 2006 sa pababa. Pero sinama nila. Matindi. Yan pong politika sa Pilipinas, walang disente na laban. Kahit sino ang nakapuno, kahit panahon ni Duterte, yung kalaban niya ay kawawa. Kaya kung hindi ka nakaupo, ang kalaban kawawa. So, kaya natuwa ako kay Eresi, Congressman Eresi. Dati, malupit si Duterte, sabi niya. Kinalaban ko. Ngayon, dito naman tayo ngayon. Ngayon,
Malupit din tayo ngayon. Mas malupit pa tayo kay Duterte. Tama ba yun? Yun ang tanong. So, ibig sabihin, hindi wala kayo pinag-iba kay Duterte. Kasi unang-una, ang proseso ng impeachment ninyo, hindi patas. Sabihin ninyo na papuntahin niyo si Sara doon. Wala naman siyang bawal naman siya magtanong. So anong kung sabi pa, anong maitutulong sa kanya kay Sara yan? Ano may dudulot na tulong kay Sara? Nakatingin na sa kamadriaga? Hindi siya pwede magtanong? Tapos, yung ibang member ng House, hindi pwede magtanong? Kaya, yun palang ay unfair na yun. Mga congressman na pwede magtanong, si Sara hindi pwede magtanong? Kasi hindi siya member? So sana kung natanong sana kung fair sana ang laban, ang fair na laban po ay yung hindi nyo tutulungan ang nagreklamo. Tinutulungan yung nagreklamo, dinagdagan nyo ng ebidensya. Pero despite the fact na marami nang nangyari, marami po ngayon ng mga congressmen ang nahimasmasan. So, you want to be my moderator, Doc Bertos? Sabi niya, Doc Bertos. Okay. So, anyway, ganito po yun. Unti-unti na po bahagya. Sa 11, May 11 pa naman ang butuhan eh. So, kada araw may 3. Magbabago. 5, 10. Parami na magbabago. Alam mo ba bakit? Number 1, anak ko si Maria Alexandra Tugas. Alam mo, number 1 na dahilan kung bakit marami nagbago. Number 1, hindi naman pala ganun kasaba yung 6.7 trillion. Yung 2 billion doon, nagkamali na deposito ng BPI. Kaya, imbis na 2 million, 2 billion nakalista. Ngayon, ang listahan ng ABLAC, paglampas siya, pag-deposito, bilang kagad niya, 2 billion. Tinanggal ngayon ng BPI, 2 billion, so mag 4 billion na. So, iyan po ang isa sa mga katotohanan na hindi mo talaga malalaman kung may ninakaw si Sara na pera o wala nang dahil lamang sa kabuuan transaksyon na 6.7 trillion, billion. Tandaan niyo po, mga congressmen na nakikinig sa akin, hindi po nasama diyan yung mga deposito na 450,000 pababa. 500,000 pababa, hindi nakasama sa bilang. Yung withdraw na mga 400,000, hindi nakasama. So, ibig sabihin, para mo malaman kung ano talaga ang totoo, buksan ang bank accounts. That's the only way. Walang ibang paraan. Ang ebidensya nyo hanggang transaksyon lang. Wala naman kayo bank records. Hindi kayo nagkuha ng bank records. Natakot kayo tapos hindi nyo binuksan BIR records. Buto-butuhan kayo, hindi binuksan. In other words, na-realize na po ng mga congressmen, kulang palang ebidensya para sabihin mo na may kinuhang pera si Sara na hindi may paliwanag. So, ganun po yun ang nangyari. Ngayon, pag dumating naman sa salin, kung salin lang titignan mo, hindi mo malalaman kung may tinago o wala. Hindi mo malalaman kung mayroong iba pa sa kaibanan na hindi nilista sa salin. Yan lang naman ang ebidensya nila. How far can they go? Importante dito yung certainty of amount. Kailangan alam nila ang amount na hindi na ipaliwanag ni Sara. Kailangan ang amount ay computed nila up to the last centavo. Kung kay Chiljuk doon, ang hula-hula lang. 500.
500 million pesos or more. May or pa, tapos may more pa. Ibig sabihin, hindi siya sigurado. Mahilig guessing game ang nangyari eh. Hula-hula eh. So, ngayon, pag pumunta ka naman sa kwan, sigurado naman ako na hindi tatanggapin yan ng mga pagbukas lang ang utak ng mga congressmen, hindi nila tatanggapin na grave threat yung pagsasabihin, sige, pag pinatay ako, may hinire na ko na papatay din sa inyo. Hindi po krimen yan. Wala pong krimen na plotting to kill. Wala po. Wala pong krimen na ganun. Tanungin lahat ng abogado ng lahat ng judge. At saka, inamin ni Sarah, halimbawa, totoo yun. Anong gagawin nila? Halimbawa, nakilala nila kung sino yung tao na kinausap ni Sarah na papatay kay BBM, papatay kay Lisa, papatay kay Tamba. Makasuhan ba nila yun? Anong kaso isasampa na doon? Ha? Position, illegal position of ugly face? Ay. Sino ba? Ang gusto ko kakasuhan ng illegal position of ugly face. Ugly face. Pasensya ka na ha. Hindi kasi ako nagandahan sa iyo eh. Leila de Lima. Illegal position of ugly face. Sino pang ibang hindi maganda dyan? Ayoko lang pati si Lovely Granada, illegal position of ugly face. Lovely pang pangalan, Granada pa apelido, pumuputok po. So ngayon, yan ang katotohanan. Hindi naman tayo ng lalait na mga pangit. Pero pangit ka na nga, huwag kang masama ugali. Ha? Leila de Lima? May mga lalaki lang pumapatol sa'yo kasi may pera ka. Pero kung wala kang pera, pasensya ka na, Leila. Yan, nasasabi lang ako na totoo. At least ako, kahit kalbo, may asawa naman ako. Wala akong problema sa buhay. Maganda pa asawa ko. Relax na relax sa buhay ko. At least, lahat ng kinita ko sa aking pagod at talino nang gagaling. So ito ngayon, nagkikwento lang ako kasi ang lumalabo na ang kanilang akusasyon laban kay Inday Sara. Ano pa? Bagbilang kayo, ang huling survey po sa Mindanao, ang Okta survey tsaka Pulse Asia survey, sa Mindanao, Maria Alexandria Tugas, ang survey po sa Mindanao, 97% ng botante ay buboto kay Sara. Halos 100% yan ha. Sa tingin mo ba kaya ang mga congressmen ngayon doon ay susugal? Hindi sila ibuboto sa 2028? Sa Visayas naman po, 67% ang buboto kay Sara. So yung 67% na yun, lalo na sa karamihan po sa lugar ng mga Cebuano speaking. Marami ang Cebuano speaking. Negros Oriental, Bohol, may kumakatok. Tapos Siquijor, Cebu, Southern Leyte. Yan ang mga Visayas. Ang ibang lugar, mga Ilonggo, ang Ilonggo speaking region naman, kalahati yan, kalahati Sara, kalahati hindi Sara. Ang Waray speaking region, more than kalahati din, baka Sara yan. Kasi mga Bisaya yung mga Waray. Yan po. Ngayon, nagbabanggit na lang ako, ayaw ko sana bagitin ito kasi pangit naman, naglahi-lahi tayo. Pero sa totoo lang, tapatin ko nasasaktan ako pag may nakita ko may nagsalita dyan na didiis bubo, didiis bubutante, didiis dotae, didiis didilis. Bakit? Ang tingin ko po dyan ay nilalait nyo po ang aming lahi, hindi ang aming pagkatao. Diskriminasyon. Ang tawag dyan ay race card ang ginagamit ninyo. So, ganun po ang katotohanan. Tapos wala po akong problema pag umabot sa Senado. Kasi lahat po ng senador, kahit sila ni Bam Aquino, kahit sila ni
Kiko Pangilinan, kahit si Lacson magbabago yan. Si Soto magbabago yan. Kahit si Risa Hontiveros magbabago yan. Bakit? Hindi sila mananalo kung hindi sila ibubuto ng Mindanao. Tandaan nyo yan. Mindanao votes lang. Walang mananalong senador kapag hindi niya kuha ang 30% ng boto ng Mindanao. Tingnan natin. Si Lacson kasi hindi siya tatakbo. Sige, malimang magmamatigas ka pero hindi ka na iboboto sa 2030 3028 plus 3 or 31. Lahat kayo papaboto ulit, hindi na kayo boboto. Iba pa naman na ang panahon ngayon. Sa panahon ng araw, panahon ni Gloria, panahon ni Fernando Po, ay madali nyo lang lukuhin ang tao kasi wala pa masyadong internet. Ngayon marami na po. Dati, ang magaling lang yung mga mainstream media. Kaya ang dami mga social media, mga vlogger. Ang dami namin. Makapagbigay kami ng edukasyon sa mga botante. Kung anong tama. Noong araw, akusasyon dito, akusasyon doon. Pag hindi na makontra sa media din, wala, talo ka na. Kita mo nang nangyari kay Binay, di ba? Panalo na sana si Binay noon. Ganito kami sa Makati. Kaso na tinalo sa ni Digong, ganito din kami sa Davao. Tingnan mo si Villar, Manny Villar, lumalangoy sa dagat ng basura. Panalo nun, di ba? Grabing survey niya. Pagdating sa dulo, si Noynoy panalo. Ganon po, iba yung panahon ngayon. Kibs pala utog. Ganon, amoy ni subong ang panahon. Hindi yun tulad kanad-kanto. Hindi yan kagaya nagkakunoon. Iba ngayon po. Ngayon, nababawasan na po ang tinatawag na racial discrimination sa atin. Marami ng mga taga-norte na biak na po yung tinatawag na solid north na ilang taon din yan, ilang dekada dyan na niluloko ni Marcos. Ang style ni Marcos, nung magnanakaw siya, nakaw dito, nakaw doon, tapos kung mayroong babanat sa kanya, hey, kinakalaban mo mga Ilocano. Di ba? Ibig sabihin, ginagamit ang Ilocano sa panluloko. Kita mo ngayon sa norte, 15.7 billion, halos walang proyekto. Pinakita ni Chubby Chingson sa Ilocos Norte lang. Sa distrito lamang ni Sandro. So, ibig sabihin si Sandro, niluloko niya mga Iloco. Kayo mga Ilocano dyan, di bahala kayo, magpaluko kayo kay Marcos. Ano nangyari kay Apo Lakay? Meron ba mga Ilocano yumaman dahil kay Apo Lakay? Wala. Gone with the wind ay mga pera. Di ba kayo nagtataka nang umuwi mga yan dito sa Pilipinas? Wala silang negosyo. Walang trabaho. Bakit ang daming pera? Ang bahay nandun sa Force Park. Saan kumukuha ng pera? Nakuha pa nga ni Cory Aquino yung Swiss Bank niya na pera eh. So ito lang po, pinag-usapan na natin si Sara lang. Sa Mindanao po, makakaasa kayo kahit na may magtraidor dyan ng mga kung sinong congressman, kukunti lang yan. Sa Visayas, sigurado po ako, sa Cebu, halos 100% yan. Sa Bohol, 100% halos yan. Kasi takot din mga Boholano na politiko na hindi sila ibubuto ng mga Boholano. Yan lang po, nagtataka kayo, mga Tagalog, mga hindi lahing Bisaya, mga Ilocano, Pampakan, Pangasinan. Magtataka kayo, bakit kami mga Visayan speaking? Bakit hindi kami bumibitaw kay Duterte kahit maraming pinatay? Kasi napatunayan naman natin sa 3 taon na ginawa niya, sa 5 taon, 6 na taon actually. Walang magnanakaw sa kalsada. Walang akyat bahay. Kahit bukas ang bahay. Sabihin na hindi kasi hindi na mag-akyat bahay kasi bukas na bahay, pasukin na lang.
Kita mo, walang siga. Pulis lang ang siga noon. Oh, pero at least takot pa rin kami Duterte ang pulis. Iyan ang dahilan po, kahit na tanggap namin may maraming napatay. Pero the fact na iyon lamang ang paraan na maganda ang buhay, maglalakad ang mga anak mo kahit sa gitna ng gabi. O, lalakad ka, kakanta ka, sa gitna ng dilim. Walang sasalubong sa the holdapper. Gayon ang dami. Yung kaibigan ko na si Perry Mariano, pinatay ng riding in tandem. Dami ngayon mga krimen. Kaya yung mga yan, unti-unti po kasi nakilala na ikumpara ng tao. So sino ang dahilan kung bakit lumalakas ang Duterte? Itanong mo kay Irisi. Ang sabi niya si Marcos ang dahilan kung bakit lumalakas ang mga Duterte. Na ikukumpara mo, ang kabaliktaran ang layo eh. Langit at lupa eh. Ang pagitan. So, unang-una, ang pressure dito sa mga congressmen, kasi lalabas to sila ilang araw, makipag-ikot-ikot sila sa kanilang constituents, magtatanong-tanong yan, ano, i-impeach natin si Sara o hindi? Sigurado ako dyan, mahigit kalahati, kahit sa Metro Manila, mahigit kalahati ng mga tao na nakatira dyan, ayaw i-impeach si Sara. Bakit? Ilamang siya sa lahat ng kalye survey, kahit sa ang parte ng Metro Manila. Ang kalye survey pa sa Laguna, panay Sara. Sa Sara ang lamang. Kalye survey nga sa ibang lugar pa. Sa Cavite, si Sara din ang lamang. So, paano mo expect ang mga congressmen sa takot nila sa 2028 ay mapipilitan po yan. Magbabago ang utak. At kakanta na lang si Freddy Aguilar, magbago ka, at di ka magsisi sa huli. O, yan. Kasi kakampi pa naman ni Duterte si Freddy Aguilar. Kayo mga taga Isabela, Duterte pa rin. Kasi taga Isabela si Freddy Aguilar eh. O si Atty. Harold Despicio. Oh. Kaya nagbaliktad na ang solid north. Nagiging ano na yan. Wala nang solid north. DDS na yan ang solid north. Marami na, pati Pangasinan yan. Halos kalahati na dyan. Bahala na si Raul Lambino dyan. Yan po, at least makikita nyo ang fighting chance ay lumataas. Ang isang dahilan po, hindi yung mga botante. Yung katotohanan na alam naman ng congressman na kahit i-impeach natin si Sara sa Kongreso, hindi pa rin siya matatalo sa Senado. Sino? Bigbilang tayo, kailangan lamang ni Sara ng 9 na senador na hindi boboto. Kahit hindi na sila boboto, titingin na lang. Abstain lang. Sino yon? Unahin ko na si Robin Padilla. Tapos si Marcoleta, si Marcos Naime, 3 na. Si Bongo, 4. Si Bato hindi makaboto, nakatatakbo, so 5. Si Villar, si Camille, sigurado pinanalo ni Sara eh. So 6 na. Si Mark Villar, saan pa boboto yan? Sipe, ayaw naman masisanti. Nagiging secretary siya na sa DPWH si Duterte, 7 na. Ay, tulpo, natakot eh. Naglalaro ang 2 tulpo. Ano na lang, yung 2 Estrada na lang. 9 na. Tapos si Miguel Subiri pa, 10. Joel Villarriba, 11. Si Jesus Cudero, 12. Lamang na naman. Sino pa? Sino ito lapit? Saan kayo pupunta yan? Kaya, wala eh. Ang tawag sa mga Cebuano yan, maghikog na lang mo. Pero, mind you, sabihin man nila masama o hindi, magagalit man si Atty. Jesus Palsis o hindi,
Kasi ikaw, Attorney Jesus Palces, ay bias ka talaga from the start. Hindi pa nga naging presidente si Duterte. Galit ka na kay Duterte. So, ibig sabihin, nakikita mo yung majority na senators mapupunta kay Sara. Eh ngayon, si Win Gatchalian, ibibilang ko yan. Bibilangin ko. Alam mo ba kung bakit? Kasi si Win Gatchalian, graduating. Di na pwedeng tumakbo. Pero tatakbo kapatid niya. Kailangan niya boto ng mga Bisaya. Kaya buboto pabor kay Sara yan. Sino pang iba? Pia Cayetano. O asan ba si Alan Peter? Hindi ko pa nabilang. Labing-anim na. Ang kailangan nila para makonvict si Sara, 16 na boto. Ang problema, ang 16, pabor kay Sara. Ang kailangan lamang ni Sara na hindi buboto ay 9 lang. So, yan po, na-realize po ng mga congressmen, mapapahiya lamang tayo. Ano kaya gagawin ni Sara? Pag presidente na siya, kasi hindi naman siya ikukonvict. Kung hindi siya ikukonvict sa Senado, tatakbo presidente at mananalo yan. Kaya dyan natatakot ang mga congressmen ngayon na sa 2028, mamroblema sila. Di ba? Ganun lang kasimple lang yan. Asa na ba yung kanta na binuo ko? Ang alin? Oh, maganda rin yung buwan. Ito patugtog ko. Pero patugtog ko muna ngayon. Ito patugtog ko muna yung report ng Billionaire News Channel. Ito yung nagsabi, galit na galit si Dilima. Diyan lang ha. Wala pa, ilipat ko pa. Pakinggan niyo yung balita ng Billionaire News Channel. Aminado ang ilang kongresista na basihan ng ilan ang political survival sa botohan sa impeachment case ni VP Sara. Pero umaasa sila na mananaig pa rin ang bigat ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang update? Willard, kung si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luis Turarawan tatanungin, mas gugustuhin niyang sa Lunes na maganap ang deliberasyon at botohan kaugnay nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Willard, aminado ang ilang mga mambabatas na may ilang mga congressman raw na imbis na ebidensya, politika ang pagbabasihan nila sa kanilang mga boto. Kagabi, umakyat na sa House Plenary ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At nai-refer na rin to sa Committee on Rules na silang mag-schedule kung kailan ito sasalang sa plenaryo. Pero ngayon pa lang, kinerkwestiyonan ni Congresswoman Laila De Lima ang mga mambabatas na posibleng mag-no for impeachment. Anong magiging basehan ng kanilang no vote na hindi naman nag-present ng opposing, ng countervailing o ng counter evidence si VP Sara? So ano magiging basis ng no vote? Ang bubo mo talaga sa... Eh di ba tinawag nga political exercise yan, hindi lang legal? Magtatanong ka kung anong basehan sa vote, no vote? Politika! Politika all the way. Politika all the way. Ay, Lila. Vote nila. Ayon sa ilang mambabatas, makaapekto ang political pressure sa boto ng mga kongresista, lalo na raw sa mga taga Mindanao at Visayas na kilalang baluarte ng mga Duterte. Kino-consider ng mga bawat miyembro ng Kongreso yung constituency nila, kung may mga sumusuporta ba sa Vice Presidente. May mga mambabatas kasi na gustong makasigurong panalo sila sa 2028 elections na dahilan raw kaya maagang nag-anunsyo ng kandidatura si VP Sara para sa pagka-presidente. Dagdag pa rito, takot rin naman daw ang ilang mambabatas na alisan ang budget ng administrasyon. In any kind of similar situation, palagay ko may mga kanya-kanyang mga concerns at reservations ang bawat member ng House. Of course, sarili nilang desisyon yun.
Willard, paliwanag nga sa atin ni Representative Luistro na magaganap ang sponsorship kaugnay nga sa articles of impeachment once na na-receive na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report. At ngayon nga lang, Willard, bago tayo umere, no, around past 6 p.m., nakita na natin na sa plenary ay natanggap na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report number 261, which is ito nga yung naglalaman ng resolusyon at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So Willard, this time we're looking forward no na posible nga na maganap na ang deliberation and even ang botohan sa Lunes. At ayon din kay Representative Luistro, Willard, sinasabi niya sa atin na until this time, hindi pa natin masasabi kung may mga mangyayari bang block voting ng mga partido sa impeachment. Willard. Isaiah, may nabanggit na ba kung ang paraan ng pagboto sa Lunes ay voice vote or via nominal voting with explanation? Willard, nakausap natin dyan si Representative Jose Alvarez. Ang sinasabi niya sa atin, ang dahilan nga raw kaya may mga mag-a-abstain dahil nga nominal voting ang magaganap na botohan. Yun yung lalapit sila sa mikropono at nakikita ng publiko ang kanilang boto at i-announce pa nila ito, Willard. Alright, abangan na lang natin ang boto ng mga congressman natin. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Yan pala ang dahilan, isang dahilan para kung bakit takot sila, marami magbabago. Tawagin sila Duarte isa-isa, tapos papaliwanag din ang buto nila. Tatandaan kayo. Ay, nako. Ang isa pang dahilan, malalaman ninyo, pag tinignan mo po yung total na transaction, 6.7 billion, napakalagi, 20 years po yun. Kasama pa dyan yung virgin pa si Sara. Oh, virgin pa Sara. Kasal sila ni Mans Carpet 2007 na eh. October. Kaya, kung ganon, ang bibilangin lamang, sabi ng Supreme Court, yung naging Vice President siya. Kailan siya naging Vice President? 2022. Eh, wala pang 6 billion ang kanyang 2022 na transaksyon. Ay, nako. Yung ibig sabihin, titingnan po yan ng mga congressmen, ay, pagdating sa Senado to, wala, ibabasura lang to. Kasi 6 million ang last since 2022, 23, 24, 25, 26. 6 million plus lang ang kanyang pera na sa transaksyon. Ay, nako. So, pinapaliwanag ko lang sa inyo, ha? Tapos, pagdating sa SALN, 2022 rin ang simula. 22, 23, 24. Hindi rin, wala rin alam sila ni Terry Ridon kung paano tumaas. Kung ako si Sara, ako bagado ni Sara, hayaan mo sila mag-discovery, maghanap ng ebidensya. Tahimik lang tayo. Sabihin ko lang ako bagado ni Sara. Your Honors, in relation to the issue of whether or not Sara has not reported in her SALNs any amount of property, Your Honor, it is our right to remain silent. Silent lang. Silent defense. Hindi nyo na alam kung ilan ang pera ni Sara na nasa SALN na hindi na ilagay. Sa silent lang ako eh. Kaya, alam mo, yung kay Corona impeachment, ilan ang professor ko doon? Si attorney Alan Pagia, si attorney Jose Dinroy, si attorney Tranquil Salvador. Dami pang iba, naging professor ko sa pamantasan ng lungsod ng likod ng Manila City Hall. PLM. Ha? Kung ako sa kanila, ang defense ko para kay Corona, silent defense na lang. Ang problema pinaupo-upo pa kung sino-sino pa. Marami tuloy nakuha ng mga tanong na ebidensya sa sarili niyang witness. Kaya kung ako naman ang
depensa ni Sara, pipiliin ko lang ang testigo. Kung ako ang kanyang abogado. Kaya, kampante pa ako na mananalo si Sara basta fair lang ang Senado. Kahit fair ang Senado, hindi mananalo. Kahit sa pagtapos ng hearing yan, kahit sila ni lahat ng mga kaliwa, lahat ng mga LP ko, no? Bam Aquino, Kiko, si Risa, sino pang iba? Pati si Tito Soto, pati si Lacson, bubuto pabor kay Sara yan. Kasi hindi nila makikita eh. Ang titingnan lang nila, tingnan lang natin ang mga transactions sa panahon ng 2022, 23, 24, 25, 26. Yun lang naman siya nag-Vice President eh. So, eventually, malalaman ng congressman, magdalawang isip yan. Ang unang problema ng congressman, bakit pinakamalaking problema nila kung bakit boboto sila, ay hindi sila boboto sa impeachment, ay ganito. Wala silang kasiguruhan na mananalo sila sa Senado. At dahil hindi sila siguro mananalo sa Senado, mas 90%, 90 to 100% ay makatakbo pa rin si Sara sa 2028. Makatawid pa rin siya. Malapit naman 2028. At kung matakbo siya, patay kang bata ka pag ikaw ikukontra. At lalo pa kung kontraktor ka, tirahin ka na ngayon yan. Ngayon, ang padakot nila, ang problema ng Sandro Group, kasi si Sandro ang tatawag eh. Tinatakot ni Sandro ang lahat ng mga congressmen. Ang tanong, matatakot ba lahat? Hindi mo nga natakot si Erase eh. Ang problema nila, hindi sila makapag-release Ben Reklamador ng pera. Yun kasi ang ibabayad nila FLR for later release. Ibayad sa mga congressmen na bubuto para impeach si Sara. FLR. For later release. For Lisa Romualdez. FLR. Wala na kayo, tirahin nyo kung tirahin, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi po, Ben, sinabi ko na siya kung fair na ba na mananalo talaga si Sara. Ang problema sa iyo, Ben, wala kang knowledge kung paano mag-analyze ng ebidensya. So, kaya patugtugin ko na lang itong kanta na binuo ko para kay Sara. Nasaan na ba yun? Sara, Sara, wala nang iba. Ayan. Patutugin mo na ko muna yung ginawa kong kanta para kay Sara. Tapos mamaya yung lampas buwan ang patugtugin ko. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ayan di ba? Ang ganda ng kanta natin. Ito, patugtog ko na yung kanta na binuo ko. Sorry. Ito naman po, ang title nito ay Lampas Buwan. Ang lyrics nito ay akin. Ang musika ay kay J.K. Labajo. Title niya, Lampas Buwan.
Yan, lampas buwan. Si saldi ko dapat wasakin kahit na siya'y bahagi. Siya kayong igigisa. Sana ay katayin na. Sa'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong humihiya sa nakaw lampas buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Si Sara Diskaya lang masaya. Nagpakasa sa hanggang sa pagtanda. Halina tayo'y tumiga. Siya'y napakaraming nakaw. Lampas pa sa buwan. Pakinggan mga taong umiiyaw sa nakaw lampas buwan. Sa amin, ikaw ang kapal, kaulan sa sampani. Damdamin, masakit na damdamin. Sa'y napakarating lampas pa sa buwan. Yan. Maraming salamat. Ay, dito naman tayo. Ay, di yan. Tanggalin na lang natin yan. Ito. Ito, magkakapela na lang tayo, ha. Kakantahin na lang natin, didikit. Desperado na kasi sila, eh. So, I'll just sing this song entitled Desperado to Jerby Luistro tsaka Dilema. Tang terereng. Sabi ko na. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences so long now. Oh, a hard one. I know that you've got your reasons. These things that I please, and you can hurt me somehow. The queen of diamonds, boy, she'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Ang shield to si Sarah. Now it seems to me some fine things
have been laid upon your table, but you only want the ones you can get. Desperado na si Layla tsaka si Luis Tro. Why ain't getting no younger? Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. That your feet get cold in a weary time. The sky won't show and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. Losing all your highs and lows. Ain't funny how the feeling goes away. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences, open the gate. It may be raining, oh, but there's no rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. Better let somebody love you before it's too late. Okay. Para yun sa mga desperado. Sila ni Luis Tro, si Lucarit, Attorney Claire Castro. Namiki pa ha. Sinabi niya na hindi daw kilala ni Bong BBM. Si Franco Mabanta. Tapos nagyakapan na meron ako video na nagyakapan. Anak ng weteng. Ito pakita ko lang yung video na nagyakapan si Franco si Franco Mabanta at saka si BBM. Tingnan natin ito. Ito ay galing po kay Attorney Jing Paras. Salamat po, Attorney Jing. Sa bukas tatalakay natin si Leandro Livesti, ang pag-asa ng Batangas. Yan ang Gen Z ng Batangas. Salamat. Ito ipa-play ko. Ito nagyakapan pa si BBM at saka si Franco Mabanta. Tapos ano na namang drama ito, pinahuli niya kunwari sa NBI. Lahat kunwari. Paano mo masasabi na mayroong entrapment? Hulihin ang binigay pala. Babaya, ikot ko ito, i-vlog ko ba, ipakita ko lang na nagyayakapan pa si BBM at saka si Franco Mabanta. Ibig sabihin, nagsinungaling si Attorney Claire Lucarit Castro. Yan. Ito po yun, tingnan niyo, hindi ko lang yung music. Yan pa yung nakaitim si Kwan. Nakaitim. Yun, nakalusot si Franco Mabanta. Ayan, papasok siya. Sino yung una? Mga tao ni Marcos yan. Sino pang unang iniyakap yan? Mga tao na, ayan. Birthday kasi niya yan. Ito birthday ni Franco Mabanta. Ang gumastos ng birthday niya sa bahay mismo ni BBM. Bahay ito ni BBM tsaka ni Lisa sa Forge Park. Sila dalawa nag-host. Yan. Sino nga ni? Ayan, anak ni BBM, kiniyakap niya. Sino pa? Ayan, si Lisa Marcos. Yan, BBM, niyakap. Hoy, Attorney Claire Lucarit Castro, nagyakapan pa, Huling-huli. Kaya drama yon ninyo. Pinapalabas nyo, didiis kunyari si Franco Mabanta, kita mo? Yeah. Ayan, tapos ang isa pa si Vinny Marcos.
Ayan. Ayan, ha? Kita mo? Birthday yan ni. Ayan, salita siya dyan. Hindi ko na yun. I-reserve ko na lang yan. Pinakita ko lang sa inyo. Okay? Yan po ang dahilan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay? Darlene Narvino, huli ka, di kami tanga. Plaridel Francis, skandal ni Babanta at ni BBM. Johnny Brazado, batutot bagag ka ba? Kung si Franco, yung didisit, fake news yung didisit si Franco. Binreklamador, kailan yung video? Tapos drama-drama, kunwari nahuli. Tapos papalabasin ng korte. Johnny Abrasaldo, may sayad na rin itong si Batutot, parang si Inday Sayad. Abala na. Call me a man without love. Tapos ano pag yung ano mga paborito ko kasi yung mga kanta ni Engelbert Humperdinck. So, Darlene Arvino, Rusty de Guzman. Nababalik ko na yata ay Dadul, Desperado. Hindi pa ako desperado, kinantahan ko lang yung mga na-desperado sila ni Layla de Lima. Okay, hanggang dyan na lang. Magandang umaga po sa inyo lahat.